God does not say, "Ask once and you shall receive." He bids us ask, unwearingly persist in prayer. Join us as we talk about the persistent widow here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Sabbath rest is a spiritual rest, mga kapaglaom, and it is therefore impossible for one to keep the Sabbath unless Christ, whose presence gives rest, dwells in his heart by faith. Happy Sabbath, mga kapaglaom, and we are delighted, of course, nga magkauban na po kita sa atuang pag-inampuay o sa atuang pagtuon. And together with me, of course, is Kapaglaong Mine, and kauban po nato si Kapaglaong Pastor Pamisa to help us with the study and of course with our prayers. So sa dili pa ta mo adto sa unahan, mga kapaglaom, aton sang hangyon si Pastor to please lead us in prayer. Okay. Magampo ta mga igsoon atong iduko ang atong mga ulo. O Dios na mga gamhanan, tag-iya sa among kinabuhi og sa tanang butang, Ginoo, kami nagpasalamat sa imong kaayo kanamo, sa imong pag-amping sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi sa tibok gabi namo nga pagpamahulay og niining dakong kahigayunan sa pagduol kanimo pag-usab tungod kay nagtuo kami nga ikaw ang gikanan sa tanan namong mga panginahanglan. Karon Ginoo, nagapasalamat kami nga nini nga programa mahimon usab kami nga instrumento aron ang imong mga katawhan muduol dinha kanimo aron sa paghangyo kay nasayod kami nga ikaw dili mabalibad tungod sa imong gugma. Hinaut nga ikaw makikuban kanamo karon, pasayloa kami Ginoo sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Thank you, Pastor. And so mayong buntag kung may papahulay, once again mga kapaglaong, welcome to Let's Pray Pilipinas. Ang atuang programa nagsibya kita sa atuang local Channel 25 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, ug of course sa GSA Channel 37 and sa atuang Facebook page Let's Pray Pilipinas, and probably sa ato pong mga YouTube channels, no, kung naamo sa YouTube karon. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanamo and sa pagpadala sa inyong mga prayer requests and praise reports. So sa mga ganahan nga makapadala sa ilahang mga prayer requests or praise reports, dunay mga numero nga naa dinha sa inyong TV screens o galing wala din ha sa inyong screens kay naamo sa laing platform na gatan-aw karon. Akong basahon ang mga numero kung sa Smart 0929-344-1777 o gang Globe 0916-5574-777. Ayaw lang mo kalimot sa pagbutang sa mga detalye sama sa pangalan, asa mo dapit nagpadala sa inyong prayer requests or mga praise reports. And of course, kung unsa specifically ang inyong ganahan nga ipaampo or ang inyong prayer requests, o kung kinsa ang concern ni ana, right? And anything else nga ato ang i-remind kanila, Pastor? Mayong buntag og happy Sabbath. Malipayong adloy papahulay mga igsoon, no, sa tanang bahin dinhi sa atong Central Philippine Union Conference Territory ug of course sa tibok Pilipinas ug around the world nga nagsunod nining atong programa Let's Pray Pilipinas. Doon na lang may gipahinumdum kanyo mga igsoon nga kung gusto ninyo nga mahimong confidential ang inyong pagampo, i-indicate lang dito sa inyong request, no. Butangi lang gyapon ngalan pero ato dili nato na i-mention dinhi sa ato nga pagampo. Yes, so good na, no? Kapaglaom Pastor Pamisa and Kapaglaom Renan, thank you so much for reminding sa mga kapaglaom din sa pagpadala sa ilahang mga praise reports and also ilahang prayer requests. So while nagasulat ka mo din ug nagahuna-huna ug unsa pa ang angayan ninyo nga patabangan ug paampo namo dinhi atong palandungan o patalinghugan mga kapaglaom ang mga praise reports nga gipadala sa atong mga kapaglaom nga sa diin
ilang nadawat ang mga katumanan sa ilang nga mga pag-ampo. So una dinhi ni atong June 18 si Kapaglaom Tuna nagpadala siya alang sa iyahang nga anak nga si Charles Verhel Marcera nga unta kini makapasar sa nursing licensure ni adtong May 29 to 30. And iyan yung gipadala ni atong May 23. And lo and behold, mga kapaglaom no, June 11, siya nagpadala sa iya nga answered prayer tungod kay nakapasar ang iyang anak nga si Charles. Praise the Lord. Another na usab na nga magamit na usab sa Ginoo diha sa iyang buluhaton sa hospital ang usa ka nursing nga si Charles. And then gikan kini sa Mesa and family ang ilaha nga concern ni atong March 23 alang sa iyaha nga asawa sa ila nga dunay problem sa kidney. And then pagka June 16 hinay-hinay na kini nga nag-recover ang iyaha nga chronic kidney problems and wala lang gid sila madialysis no. Thank you and praise God kaayo. Thank you sab sa mga kapaglaom nga nag-uban kanila nga nagaampo gihapon kauban sab namo dinhi. And si Jose Galliano sab gikan sa Coronadal South Cotabato nagpadala pod siya mga kapaglaom alang kang Yvonne Katamko Piroy nga unta mo buang niya nga RBC kay nagataas dayon ni siya kapaglaom Renan and kapaglaom Pastor no. Praise the Lord sa pag June 15 nagpadala siya June 11. So pila lang ka days ang niliga. Yes. June 15 iyahang nadawat ang maong tubag sa pag-ampo kay nakagawas na si kapaglaom Yvonne gikan sa hospital. Praise God kaayo. And nasabilize na pud ang mao nga mga Amen. vital signs. O gado na pa bay uban kapaglaom Renan? Yes, doon na po tayo sama sa imuhang na-mention ganihan no, nga nakapasar sa iyahang board exam sa nursing. And doon na po tayo nadawatan nga prayer request ni adtong May 29 gikan ni Al John nga mo take po siya adto nga time og nursing board exam. Now ni-report siya ni adtong June 12 nga tuod man gipanalingin na siya sa Ginoo o gitubag niya ang pag-ampo na angko niya ang license sa pagiging nurse niya. So congratulations ni Kapaglaom Al John. And doon na po usa nga gipadala ni Kapaglaom Isabel samputon ni atong January 8. Oh, layo na no, di ba? Pero ang iyang gipaampo ni adto is for Kapaglaom Omar. Sumputan nga unta makakita siya og trabaho. And then on June 12 mga kapaglaom ni report na po siya nga si Kapaglaom Omar kay naka-appeal sa training o magsugod na sila. Ay, So, praise the Lord. Training So, sa driving. if you Praise God. if you take a look at it, no, January sila nagpa-pray, it took a while, pero ang pangutana gitubag ba or wala? Gitubag. Gihapon sa Ginoo. So kani nga mga pag-ampo nato mga kapaglaom, they will be answered according to how God sees it fit for us, no? Yes, So tinuod. salig lang gyud ta sa kabubuton sa Ginoo nga kining mga pag-ampo nato iyahaning matubag ug iyahaning gipaminawan busa ato na pong paminawan ang mga prayer requests nga gipadala sa ato ang mga kapaglaom and maglaom tang kini nga mga prayers unta inyo po ning i-report later on as to how God has answered these prayers. So kapaglaom may tinuod gyud na kapaglaom na no, even if how many years na siguro ang mulabay gikan pa sa inyo nga pag-ampo, if you'll keep on asking sa Ginoo moabot gyud ang katumanan or ang answer sa mao nga mga pag-ampo mga Amen. kapaglaom. So take heart lang gyud, do not be discouraged. And salot kaayo sa ato mga kapaglaom nga kanunay nagpadala sa ilang mga prayer request o gani na ay nagbalik-balik diri nga mga pangalan na memorize na gani namo dinhi wala gihapon sila madiskuryo apan nagpadala gihapon kanunay aron atong matabang pag-ampo no. And naata dinhi sa ato nga first batch of prayer request atong i-appeal mga kapaglaom sa pag-ampo si Ambrosio Silvano Jr. alang sa complete healing and recovery sab niya. And then si kapaglaom Annabel, nagpadala sab siya alang sa iyang anak nga si Jose Rizal Panton nga unta mahimong maayo sab siya gikan sa iyang nga ginabatyag and dili ni siya mas mo complicate pa sama sa ilang gikahadlukan nga complication. So maingon man usab si kapaglaom Isabel Hugan alang sa iyang nga fast recovery rather no. Then si
Kapag laom Angel Cuangco, Diana Cantalopaz, Harleen Villaflor, nagpaampo pud sila kapag laom Renan and kapag laom Pastor alang sa ilahang civil service examination karong June 19. So itong iapil og pag-ampo ang ilahang preparations while waiting sa mga exam mga kapaglaom. Then si kapaglaom Kaz Hugan alang sa iyahang fast recovery nga gabalik daay sila, repeat sila sa ilahang x-ray, and then unta ang mga result ni ini mahimong okay lang gyud. And lastly, si kapaglaom John Lee Palomares, nagpadala siya alang sab sa iyahang civil service exam gihapon karong June 19. So ubay-ubay ang mang-take nato no sa mga civil service exam. Yes. Ato ni silang i-appeal sa pag-ampo. Kapag laom Pastor, I know nga naa ni sila yung mga longing pud sa ilahang nga heart. Alabi na gyud nga makakita og katrabaho aron nga masustinaran ang ilahang mga panginahanglan. So atong i-appeal sa pag-ampo, and would like to ask kapag laom Renan to please pray for our first batch of prayer requests. Yes, mga kapaglaom, ubani kami sa pag-ampo. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, salamat kaayo niining privilege, Lord, that we can lift up prayers kagikan sa amuang mga kapaglaom. Thank you for touching their hearts, dear Lord, and for reminding them that sa tanan nga mga concerns namo, unsa man ni kagagmay o kadagko nga mga concerns, dear Lord, that we have to offer this dinha kanimo. Busa karon taknaa, dear Heavenly Father, I ask that you will cleanse our hearts, our minds. Yes. Replace it with confidence, dear Lord, that is coming from you. And help us to constantly seek for answers nga gikan dinha kanimo kung unsa man gani ang amuang mga concerns. Yes, Lord. Dear Lord, I'd like to pray especially sa mga kaanak kanimo nga dunay mga gipangbati sa ilahang mga panglawas. Ang uban nila nahadlok sa kini nga mga sitwasyon og nagalaom nga ikaw maga-perform og miracles kanila nga unta dili lang Yes. serious nga mga sakit ang moabot kanila. Especially kining anak ni kapaglaom Annabel, dear Heavenly Father, nga si Jose Rizal Panton. I pray, dear Lord, nga kung unsa man gani iyang kondisyon karon, giyahi ang mga doctors, nurses nga nag-atiman kaniya nga ang treatment mahimo nga blessing o mag-aayo sa iyang paglawas, dear Lord. Yes. I-guide po sila kung unsaon nila ang ilahang lifestyle, dear Heavenly Father, nga dili lang unta mo lead kaning sakit into a much serious one. Heavenly Father, I also pray for kapaglaom Ambrosio Silvano Jr. sa iyahang healing and recovery, and nasayod ka, dear Lord, sa iyahang sitwasyon. Musa, I ask that you will visit him, touch him, dear Heavenly Father, with your healing hands. Yes. Aron siya maayo o siya magabalik dinha kanimo sa pagdayeg tungod kay na dauman niya or nadawatan niya ang kaayuhan sa iyang panglawas. Same goes with kapaglaom Kaz Hugan, dear Heavenly Father. Dunay mga komplikasyon pod sa iyang panglawas karon o dunay schedule sa iyang x-ray. Naghinaot sila, dear Lord, nga dili lang unta kini seryoso nga sitwasyon ug unta magmaayo lang ang iyahang kahimtang ug negative lang ang mga results, dear Heavenly Father. I pray also, Lord, sa mga kaanakan nimo nga dunay pangandoy sa ilahang mga career sama nila ni Angel Guangco, Diana Cantalopez, dear Heavenly Father, and si Harleen Villaflor. Yes. Uban pod ni June Lee Palomares, dear Heavenly Father. Kini sila mag-take sa ilahang civil service exam. Ugma, and I pray, dear Heavenly Father, nga sa imuhang kabubuton, tagaay sila og saktong kusog sa panglawas. I-clear ilang huna-huna, dear Heavenly Father, nga makakonsentrate sila ug makahinumdom sila sa mga sakto nga tubag sa mga pangutana sa kini nga exam. Dear Lord, we thank you nga doon nami privilege nga kani nga mga concerns among matugyan dinha kanimo. And we know, dear Heavenly Father, that you are hearing these prayers and imo nang naandam ang mga tubag para niini nga mga pag-ampo. Musa, we offer all of these prayers, dear Heavenly Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much for praying kapaglaom Renan. And I guess we still have batch 2 sa tuwa nga mga prayer request, no, kapaglaom Renan. Yes, doon na tayo mga nadawatan ng mga prayer requests
sama sa gipadala ni sender 9492 atong iampo si kapaglaom Rica sa iyahang swab test results nga unta kini negative lang. And i-appeal po nato ang iyahang baby na okay na ang iyahang baby. So atong iampo nga magpadayon lang sa maayo ang sitwasyon sa iyahang anak, no? And doon na po ipadala si sender 6279, nagsigig sakit ang iyahang tuhod and na-stress kuno kaayo siya, so ato siyang tabangan sa pag-ampo nga ma-relieve kining sakit sa iyang tuhod. And kung unsa magay nakapa-stress niya nga ato nang itugyan sa dito sa Ginoo. Yes. Now, ato pong i-appeal sa atong mga pag-ampo si kapaglaom Anthony, dunay mga samok sa iyang panghuna-huna karon, mentally and physically. So ato siyang iampo sa iyang mga emotions, no, nga unta ma-manage lang kini niya. Yes. And dili lang mo grabe. Also na ay upcoming architecture licensure exam mga kapaglaom, no. Para kang Jonas Argelias and si Crystal K. Sartorio nga magatay sila ni ining examination. And also atong i-appeal sa pag-ampo si kapaglaom Rebecca Busotros nga naay mga gipangbati siyang panglawas karon, so for healing and recovery ni ma'am. And of course ang sige nato kanunay natong giampo sila ni kapaglaom Emmanuel Tupas, kapaglaom Delfina Yap ug si kapaglaom Ami Morales nga doon na sila yung mga gibati po sa ilahang mga panglawas. So, for this batch, I'd like to ask Pastor Pamisa to please pray for them. Okay, mga igsoon, atong ibutang atong presensya sa Ginoo, ato siyang hangyoon nga iyang hatagan og tubag kining mga request sa pag-ampo. Mag-ampo kita. O Dios na mo gamhanan, tag-iya sa among kinabuhi og sanang butang Ginoo, kami nagpasalamat sa imong kaayo kanamo. Ug dili kami muhunong Ginoo sa pagduol dinha kanimo, kay nasayod kami nga kung wala ikaw wala kami mahimo. Salamat nining kahigayunan nga kami makadangop kanimo pag-usab. Naghangyo kami Ginoo nga imo kaming pasayloon sa among mga kalapasan. Ako karon Ginoo nagampo sa pinasahi alang kang Rica Faith ug sa iyang anak Ginoo nga unta mahimong ang swab test mahimong negatibo ug unya magpadayon Ginoo nga magmahimsog ang si Rica ug ang iya usab nga anak. Naghangyo sad ko Ginoo nga ikaw magpadayon sa ayo sa tuhod sa among usa ka igsuon nga nagsakit gihapon. Panasayod kami Ginoo kining tanan dunay kasulbaran, hatagi siya paagi Ginoo, itudlo siya sa mga pamaagi nga imong giaprubahan nga mahimong maghatod niini og kaayuhan aron siya Ginoo makahimo sa pagdaig kanimo. Ako sang giampo kanimo Ginoo, among giampo kanimo si Anthony. Siya Ginoo adunay ginabati. Nasayod kami Ginoo nga walay butang imposible alang kanimo, hatagig kalinaw ang iyang pangunahuna, labaw tanan hatagi siya kahigayunan nga mo tutok diha kanimo ug mosalig sa imong mga saad. Og doon na sab Ginoo pagahimuon nga architecture licensure examination ang imong mga anak si Jonas Argelies ug si Crystal K. Santorio. Sila Ginoo nagtuod nga kung imo silang tabangan sa pagpahinumdom sa tanan nila nga gitun-an kini Ginoo maghatod og kalampusan niini nga eksaminasyon ug unya sila Ginoo mahimong magamit unya sa komunidad ug labaw tanan dinha sa imong buluhaton. Ug amo sang giampo kanimo Ginoo si Sister Rebecca Busotros, tuguti Ginoo nga magpadayon ang iyang kaayo, maayo na siya sa iyang balatian, mabalik ang iyang kabaskog, kapiskay sa panglawas ug unya usab sa Ginoo mahimong saksi unya sa imong dakong gugma ug sa imong gahom ngadto sa mga tawo aron sila usab Ginoo magaduol dinha kanimo. Og sa kanunay Ginoo nasayod kami nga dili gid kami muundang pag hangyo dinha kanimo, kay nasayod kami nga kung wala ikaw wala kami mahimo. Nagampo kami alang kang Brother Emmanuel Tupas, Sister Delfina Yap, Ami Morales kinsa adunay ginabati sa ilang kasing-kasing ug sa ilang atay. Bisan unsa kini ka grabe Ginoo kun unsa man kini
apan aside kami alang kanimo wala ra na tungod kay ikaw man ang naghimo kanamo, ikaw ang nakahibalo sa bisan unsang kakahitabo sa among lawas ug walay butang imposible alang kanimo. Naghangyo ko Ginoo nga imong tuyoron ang imong mga kamot sa paghikap kanila ug unya sila Ginoo maulian sa ilang ginabati ug sila usab mahimong saksi sa imong gahom nga imong gidapat kanila. Kay amo kini gipangayo Ginoo ug among gilauman ang among pag-ampo niabot diya sa trono sa grasya ug hatagan nimo og paborable nga tubag kay among kini pangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. 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 Praise God for that prayer, kapaglaom Pastor. Thank you so much, Pastor Pamisa. And then mga kapaglaom, ari kita sa next nga hugno sa ato ang programa, no, ang ato ang topic discussion. Kung inyong makita din or ganihan nyo hang nakita sa ato ang lower third, siguro na show din ang ato ang title for our topic discussion this morning is entitled Persistent Widow, I Am Determined. So before nato siya i-dig deeper, can I ask Kapaglaom Renan to please read sa ang quote of the day? Yes, mga kapaglaw, mga to ang quote of the day, makita nato ni siya sa sinulat ni Sister Ellen White nga sa librong Prayer. Yes. And it says, unwearyingly persist in prayer. The persistent asking brings the petitioner into a more earnest attitude and gives him an increased desire to receive the things for which he asks. So, pipila sa mga butang nga ato ang paghisgutan. Of course, we want to get no kinsa man di ining babae nga na-mention ni Kapaglaom main ganihang widow. Yes. And unsa iyahang pagabuhaton, ma-discover man nato later on unsa day mga issues sa ani niya. And unsay pagabuhaton niya alang sa kasulbaran sa iyahang mga issues. So, ato ni Yes. siyang tabangan sa paghubad kapag laumay. Yes. So, before who is this widow di ay, or who is this woman di ay kapaglaom Pastor? I guess naani makita sa katong mga kapaglaom na to dira ang agatan-aw sa ato live, no? Pwede mo maka-open sa inyong Bible sa Luke chapter 18, 1 to 8 or mabasa pud ninyo din ang tibuok nga istorya nganong na-mention kini nga woman. And unsa di ay problema nini nga woman? And can I ask kapaglaom Pastor Pamisa nga atong ma-summarize Pastor glimpse lang alang sa mga kapaglaom na to nga nagabiyahe ba kaha wala sila gadala sa ilahang nga Bible, at least they would have an idea kinsa man dani nga woman. Mga kapaglaom, actually wala gi-mention diha ang ngalan sa mao nga balo. So balo. Simple kayo ang iya nga kaso, gusto siya nga kanang dunay panimalos, no, nga mahitabo sa iya nga ginabuhi. Actually dunay injustice siguro nga mahitabo sa iya. Unya nadto siya niduol siya sa ka judge nga wala agat regard og tao, laga sa ato ba murag kung sa ato Heartless karon. kay wala kasing kasing. Oh, sa ato karon moderno, sa atong mga millennials way pake. Didma lang. Mga igsoon. Pero atong mabasa sa Biblia nga because of his persistence, no? Tapos siguro insistence. Insist gid siya. Naka-decide ang judge nga iya nga tabangan. So nindot ka in short kung imo makita kanang doon nagay kahimuan. Bitaw yung word nga push. Push. Yes. Pray See you, until it's- something happens. Pray until something Yes. happens. Because Yes, sometimes tinuod. we are directed to push. Yeah, we keep on complaining nga dili man mairog. Pero we are just told to push. Yes. At least ni push ka. At least ni push ka. Di ba? Kaysa naman sa nagtanaw lang ka, imong hunahuna araganan kung mo-push ba't wala kay gibuhat Wala na kay something. gibuhat. But Hunahuna this lang. woman, pinakanindot ani nga woman, Pastor, na nag-push bisag siya. kabalo siya from the very beginning that this judge di ay kay gahi kaayo gid siya. Yes. Wala gid ni, wag gid ni siya gi-regard, even Ginoo wala siya kahadlok. Yes. Wag siya gi-regard nga tao. Kung unsa iyahang kumbaga maka-imagine girl kag usa ka judge nga gahi. Ug unsa iyahang hunahuna nga when he say no gid na. Ana gid siya ka isog. Pero but this woman bisag kabalo siya ngayon ana ang kinaiya sa mao nga judge kapadayon siya gapangayo palihog please pamasli lang gyud ko kay aron nga murag mahimutang gyud taon ko. Murag para niya bahala na lang ug unsa ni murag marka pamahala na lang bahala musugot siya or dili basta mga ano ra gyapon ko padayon. And atong nabalano sa end sa mao nga parable is murag gisamukan ang judge Pastor. Mo gani. Gisamukan. Tungod sa persistence niya. Oo, tinuod. Nakanindot sa iyahan. Ang atong makuha bitaw nga pagtulunan sa kinaiya sa mga nga woman is persistent good. Persistent good siya. So unsa maiyahang gibuhat da ani nga? Unsa da iyahang issue Pastor? Unsa yung gibuhat sa mao nga issue?
Actually, ang iyang kuan magod nga nagsigi siya og duol dito sa judge gani kay gusto siya nga matabangan sa iyang sa iyang case, although the Bible is kanang kung ganti mo short ra kay di ba until verse 8 lang gani ang iyang ang iyang Verses. account dito ang iyang verses. Dito gani sa atong intro di ba murag determined gid siya nga kuan murag kung desperate na gid ang iyang Tinuod. kahimtang nga gusto gid siya nga matabangan sa mao nga judge no muna siyang iyang gusto nga mahitabo sa iyang kinabuhi until nga ang judge mo come in na lang sa iyang kaso. So if we try to look at it no mga kapaglaom pastor and kapaglaom Renan, this woman mura siya og kanang kung sa ato sa Bisaya gidimalas misfortune siya. Gidimalas siya nga siguro bago pa baka ni siya nga minyo or on sa baka na widow siya no but the Bible doesn't say anything about this but murag ato lang ikuan nga gidimalas lang gid siya and ganahan siya nga mapanimaslan gid siya no. So atong i-try og relate sa ato ang life mga kapaglaom no. Nadyo mga times na makaingon ta murag gidimalas magid ko malas man gyud but ang Ginoo nag-aawhag sa ato just like this woman first is we have to commit ngadto sa ato ang case sa Ginoo atong itugyan sa iya though we know siguro sa uban makaingon murag wala man gyud Ginoo murag gahi man gyud kasing-kasing ang Ginoo kadi magigo paminawon just like this judge but ang gibuhat sa usa ka woman niduol gid siya iyang gi-present iyang case adto kita knowing that God is an all-knowing God kabalo gyud ta pero ato gyapon i-present ato ang case sa iya no mo na nakadindot and what else kapag laom Renan? Yes, and if we relate it to sa ato ang kanang lives karon ba ngano nga mga related ani nga parable nga nagkalahi-lahi ang ato ang mga issues no big or small no matter how serious it is mga kapaglaom and nasayod mo gid ang Ginoo ana nakita gid ang Ginoo ana but then kabalo man gud ang Ginoo kung kanus-anin nato siya dapat dawaton nga answer sa ato ang mga kanang pag-ampo ba. So dili ta mo give up just like this widow na nagsige siya balik-balik didto. Kapila pud siguro siya gi-decline no and I can imagine nga as described in the Bible wala man gani ni siya nagkahadlok o Ginoo. Mangtas siguro kaayo ni siya ba? I don't know what other words I can use. Pero mangtas kaayo nga klase tao ba no nga judge. Sa ato ni pwede pud nga gipamalikas siya kay kasamok ba nimo? Tapos di po di siya ordinary lawyer lang, judge niya ang Ginoo. Tinuod. No? So taas-taas or dako ni siya sa society. But then nagbalik-balik ang woman dito. So just as we are pud nga pareha sa kani nga widow nga do na pud tay mga cases that we want to petition dito sa Ginoo ato gina siyang iduso og maayo dito sa Ginoo. Di-push gyud. Kay by doing that we are recognizing the power of God and we are humbling ourselves kung wala tay sarang mahimo ana. Ato ginang iduol dito sa Ginoo no matter how long it may take for God to answer it. Ang malipay man ang Ginoo nga makakita nga nikupot kita sa iya no and then God will just simply answer that prayer and ihatag na sa Ginoo sa tuwa at the right time gyud. Yes. Sa side ba sa ato sa tao labi na sa ang Ginoo kahibalo na siya sulod sa atong kasing-kasing sa atong una nganong kinahanglan pa magita nga muampo dito sa Ginoo nga kinahanglan pa mo ginati sulti. Actually is ang gitanaw sa Ginoo is our surrender. Nakita naman sa Ginoo diha, di ba? Bisan kani sa 1 John 1:9 siya, if we confess our sins, kahibalo siya unsa atong sala. Pero not until we will surrender nga muna siyang atong kahimtang ato idangop sa iya, dili gina siya mo come in kay naman tay gitagaan man niya og freedom of choice. What if dili na imong choice, di ba? So Yes, nindot good no. And ang ato ang quote of the day nag-ingon pod nga mga kapaglaom pastor kapaglaom Renan nga unwaveringly persist in prayer. Kay ngano man di ay if we persist na agid ning tendency nga ma-weary ka. No, if mo try kag push ka murag kapuyon gyud ka.
murag feeling mo I exerted all the effort that I can pero wala gihapon gyud kanang mo mo gyud pastor wala gyapon na irog grabe na akong pangusog na murag grabe na gyud wala na nahurot na exhausted na kaayo ang every options nga naaunta dapat sa ako ang hand but wala gyud nahitabo. So ang ato ang quote of the day naga-remind unwaringly padayon lang gyud gihapon og push gihapon until makita na to bisag gamay inch lang or pila lang ka centimeter ang nairog. Yes. Mairog ra gyud na mga kapaglaom. So when trials arise that seem unexpectedly mga kapaglaom, we should not allow our peace to be spoiled. Kanang usahay mura natag bothered na kaayo, wala na peace sa atong huna-huna. And even moabot ta sa point na mo retaliate. Unsa nang retaliate in Bisaya kanang mura na kag magyaw-yaw na ka, mura na kag balos na ka sa mangita kag paagi nga ikaw na lang mismo ang mo kanang mangita way na masulbad na siya no. Kana pares usa ka babae but mo ni siya ang giingon sa ato ang writings din hiya na by indulging sa spirit of retaliation we injure ourselves kinsa raman ang maalaot kita rapon kay ikaw may ma-stress so ikaw ra gihapon dira ang mangunot og nawong actually doon ay duha siya ka option ang kining widow either iyang ipanimalos or iyang pasayloon to free herself bitaw kay kung dili kuno ka magpasaylo makita nimong tawo nga nakasala sa imo it's just like you have allowed this person to stay in you free. Tapos nakaspoil lang siya sa imo. So the only way the only way for you to be free sa ana nga disturbo, pasayloa siya. No, the other way is dito sa kung sa kinya case no Percy gusto gid siya manimalos. Grabe gid siguro kay niya. Tapos dili man siya dito sa tao dito man siya sa judge ni largo na magid sa judge. Dili na gid ma-resolve between the two of them siguro. And wa siguro ta kabalo pud pastor ngono. Ang kanang nga person mismo nga nakasala sa iya ha, siguro kiber na lang pud to siya. Nya ikaw siya lang mismo kini nga widow mo nahasol. Nga siya ra think in ana bothered kay siya but ang usa murag okay lang wala lang kuno to. Dili nako pasaylo na nako ang akong self. Or wala siya na mahimo adto nga tawo kay basig dako sa to. Basin mas mo nagapalaban na lang pud gid siya ag dako. But another point nga atong gusto i-point din hiya kapag laomrenan napabay-uban. Yes, nga kani ato ang confidence ina sa Ginoo dili nato na siya walaon because it can be an opportunity for the enemy to to come in. Tinuod. So let's not na-mention ganiha nga we should not spoil our peace. But rather padayon gyud ta sa ato ang pagtawag sa Ginoo and we have to put our confidence in him kay para ang giya gikan gyapon sa balaang espiritu and that walay we are not giving kaning an open door para sa enemy to come in. Yes. No? Kay maguba naman ang ato ang pagsalig dayon din sa Ginoo, maningkamot na lang tag atoa nga dili na ta mo tawag sa Ginoo because giablihan na nato ang door to ni give in ta to our kanang worries and to our fear. Which is common yun mostly. Yes. Napod ni hindi gid nako ni malikayan kapag pastor na adjud sa mga babae warrior magud kay mga babae pastor. I don't know with you guys ha pero ambot lag daghan maka-relate sa ako as a woman naagid ning kabalaka sa usa ka babae pastor and siguro mao ni maka-relate ko ani nga woman distress jud kaayo ni nga woman naganahan gid siya masulbad ni siya na makita niya right there and then ang mao nga solusyon. So munang paningkamot gid siya persist gid siya maayo. Kay while warrior ang babae sad mas daring kaysa lalaki. Babae din lagi no pakita dito sa Bohol na luksoanan dito laom kayo. 80% daw sa galukso atong plants babae kay mas daring mo nang isog. Mas isog kay ning babae. Tinuod. Tinuod gyud. And pinaka atong makuha po diri sa iyahang kinaiya sa mao nga babae is naga daw kalang sa mga babae or uban pa din mga kapaglaom na to nga na-allow na nila nga na-spoil ang ilahang nga peace. Ang ato ang mabuhat na lang gyud din mga kapaglaom. Let God nga ma-deliver ka gikan sa mao nga control sa enemy nga na-mention ni kapaglaom Renan. Kay murag imuhang thought na mo gid times na di na gid kakaunaw na og tarong na di na mo makontrol ang imuhang self and that's the time na nga ang it's the other opposite na nga person nimo ang naga-try og control sa imuhang self and that's the enemies leading you away from God. So kini nga woman nag-remind sa ato when times or moments like that mga kapaglaom duol gid sa Ginoo hangyo jud Lord deliver me from this kay dili na gyud nako ni kaya nga adversary and that adversary siguro at times ato ra gyud self. Correct. The other thing that this woman can do is to pretend that there's nothing wrong with her.
Pwede po. Tapos ingon din he, pero ini kuno nga mga kalisdanan nag-abot sa atong murag dili nato na makaya, mao kuno ning panahon dapat nga we will be brought into the audience chamber of the Most High, Tinuod. who is all-knowing and powerful. No, usahay ba kung naataan na nga sitwasyon, we tend to magleluya ba, no? So kana ganing nagluyata and discouraged na kayo ka, that's the best time for us to Yes. kneel down. Yes. Iluhod yun na siya and tawag yun sa Ginoo because mao man na ang time nga wala na gyud kay sarang mahimo but Ginoo na gyud ana. Halag walay gana na gyud no. Kay mo na ra ba ni uban pastor gana-gana lang gyud ko no. Mo nang gisulti ni Mrs. White, when you feel you don't like praying, pray. Pray. When you feel you don't want to go to church, that the time you have to go to church because at that time you are weak. Yes. So kinahanglan mo adto ka sa Ginoo. That's right. That's right. No, mao na nga wala man gyud tay sarang mahimo ni ana within ourselves mga kapaglaom. We are actually advised no to, or we are encouraged to persistently pray. Iampo gina nato siya no matter what. Ang Ginoo nagatawag sa atoa to get that connection with him nga atoa jud na siyang idangop dito sa kaniya and itugyan kung unsa man gani ng mga kaluyahon nga naa nato. Right? Yes. So I hope no mga kapaglaom that you were able to namoy nakutlo kumbaga sa ato ang mga discussions, and if you are Yes. going through something right now and you feel like wala man ni hopeless naman ni, kneel down right now and call upon God to give you strength. So while you kneel down probably to pray at this moment and to ponder upon these things that you are going through right now and you are trying to overcome this with God, ato usang pamalandungon pod ang usa ka awit. We will be right back. Amen. Sa panahong nawadaan ako sa paglaom, naghuna-unang way Diyos na tagat. Apan siya may hunghong, ako di malimo. Ilang tao ganing jutay nga sagmo. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, isan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos di malimot, isan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang ipatubong. Daw unsa pa nato, kanunay kong nagangyo sa akong manluluwas, sa pagluwas daghang mga kalas.
bisan sa jutay nga sagbo. Ang Diyos di malimot, bisan kanunay gitumbal sa dapling sa mga dalan, apan iyang ipatubo. Daon sa panato, ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos di malimot, bisan kanunay gitumbal sa dapling sa mga dalan, apan iyang ipatubo. Daon sa panato, apan iyang ipatubo. Daon sa panato, daon sa panato. Daon sa Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. Again, this is a place where you don't have to pray alone. We'd like to praise God for the message in song nga girender alang sa atuog, alang sa tuang nga buhi nga Dios gikan sa D5 or Disciples 5 nga naguluhan ang jutay nga mga sagbot. Though it is a common song alang sa atuog, but the message of the song, mga kapaglaom, has reminded us no kitang tanan nga adunay gyoy ginahambin karon nga mga pagbati, that even ang mga gagmay nga mga sagbot gina-regard sa Ginoo, iyahang gitagaan og importansya, iyang gipatubo how much more nga kita. At times pagatamak-tamakan ta, it's a part of life nga aron kita mag-grow and ang Ginoo mga dihog nato, magadilig sa ato aron magatubo ta sa iya spiritually. So right now atong pagapadayonon sa pagbasa nga to nga mga prayer requests ug atong pagaampuan usab karon. Yes, Kapaglaom Renan. Yes, kapaglaom main. So, doon na ako yung mga lista dinhi sa atong mga ampuanan, mga kapaglaom tabangita sa pagampo para kang Tessie Malikse o ni kapaglaom Clark Aguirre. Doon na ni sila yung mga health issues, no? So, atos lang tabangan. Uban pod ni kapaglaom Sid Sangilan o ni kapaglaom Shirley Magno. Doon na pod sila mga concerns sa ilahang health that we need prayers for. And doon na yung gipadala si kapaglaom o si sender 1519 ang iyang paghangyo, tabangan nato siya sa pagampo nga matawagan na siya sa iyang gi-applyan nga trabaho. And si sender 6050 nga ma-normalize ang iyang blood pressure, mga kapaglaom, kay ang resulta ni ini dili makatulog. No? So Yes. mao gini usually basta taas ang blood pressure, maglisod og katulog busa ato siyang iapil sa pagampo, and ang iha pong family nga unta matagaan pud og maayong panglawas. Now si kapaglaom Nora Abog atong iapil sa pagampo nga maayo na pud siya sa iyang sakit sa tiyan, and kaning gipadala ni sender 2893 nga para nga makapasitis ka ng ihang papa, nang inahanglan sila og financial resources. So atong iampo nga makakita sila mga resources financially para nga makapasitis ka ng iyang papa. So for this batch, akong hangyoon si kapaglaom Mind to please pray. It's my pleasure to pray with you, mga kapaglaom. Atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo. Let's pray. Our dearest Father God in heaven, Lord of Lords and the King of Kings, Father God, we know that you are a God that can never be moved. Yung mga Ginoo nga naagi hapon diya sa trono sa langit ug naagi hapon puno sa mahigugmaon nga kalulot, puno sa grasya, puno sa kaluoy. And this is the very reason, Lord, na ang imong mga katawhan dinhi sa yuta dili gayud amahan makapoy o maluya sa pagduol diha kanimo. Magapadayon gyapon sa pagpadala sa mga prayer request ug mga yangungod diha kanimo, because we know that you are
a God nga na sayod sa among panginahanglan, and you are a God nga dunay perfect timing. And Lord, we would like to thank you nga imong mga katawhan karon Amahan, adunay pagtuo diha kanimo nga nagapadala sa ilang mga prayer requests. And una sa tanan among itugyan diha kanimo Amahan ang usa ka kapaglaom namo nga naghangyo Amahan, si Tessie Maliksi, si Clark Gary sab gihapon alang sa ilaha nga healing. Aduna sila ginabatyag karon sa ilaha nga panlawas. We pray Lord nga imo silang i-lead sa sakto nga diet, sa sakto nga lifestyle, nga dili mas mo worsen ang ilaha nga body, dili mo deteriorate ang ilaha nga body, apan mas mulig-on sila as time goes by. And we will look back there, Lord, how you have originally designed this world and our body gihapon. And we are thankful sa mao nga mga creations nga imong gihatag sa amo naturally. And Lord, we'd like to also pray ni kapaglaom seed sa lingan maayong mausab ni Shirley Magno alang sa ilaha nga ginabati aman sa heart and other problems. I pray Lord na imuhang i-heal, ikapon nimo sila ilang kasing-kasing Amahan. And we'll take heart, Lord, we'll never lose heart nga alang paghangyo diha kanimo matag karon ug unya nga ikaw magaayo kanila. Maingon man usab Amahan sa mong kapaglaom nga nagahangyo nga siya makabaton og trabaho. Wala siya ma-specify sa iyahang name, but we pray Lord, I know nga ikaw nasayod kinsa ni siya, ahan ni siya karon unsa iyahang nga longing, unsa iyahang nga company nga iyahang nga ginasendan sa iyahang resume. I pray Lord nga imuhang paghikapon ang mga person nga authorized ani nga mo receive sa maong nga mga application og mahimo sab siya nga usa sa madawat niini og dili magani siya fit din nga work. May you will guide him there Lord sa sakto nga work wherein imo siyang magamit Amahan mightily aron nga mapakita si Kristo diha sa iya nga workplace. I pray also dear Lord sa mga kapaglaom nga nagalisod sab og tulog og may man sa iyahang tibuok family, may you will grant him Lord the good peace in heart, in mind, and then maayo usab nga panghuna-huna og maay nga panlawas aron makatulog siya. Whatever things nga nakapasubo kaniya, whatever things nga depressed sa iyaha, I pray Lord nga imo siyang ubanan, imo siyang tagaan og comfort aron makatulog na siya tonight. We pray also Father God ni kapaglaom pora abog alang siyang sakit nga sa tiyan og ang papa usab sa mga presender alang sa iyahang sakit or gibalatian karon nga naa confined sa hospital. May you provide them Lord the finance nga ilang kinahanglan. I pray Father in heaven that these people nga nagapanginahanglan na ma-restore ang health nila Amahan, they will be guided and be led Lord sa sakto sad na lifestyle nila sa ilang pagkinabuhi while we are waiting for your soon return. Thank you so much Lord for forgiving us from our unrighteousness, forgiving us Lord for being abusive sa amo nga body, and thank you so much Father God in heaven for granting us this peace of mind that whatever we ask in Jesus amo kining madawat, because we ask this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Daghang salamat kapaglaom for praying. And doon na paputay mga pipila nga gipadala via text, and of course mga nag-comment sa atuang live with their prayer requests. Kapag laumay, doon na ba ka din Yes, naatay mga prayer request gikan ni May Deca Baid alang sa iyahang Bandolis, yes. Alang siya nga board exam sa criminology result ni Inino. Then let's pray usab ni kapaglaom Jerry Galido. Bag-o ni siya nga na-baptize dahil mga kapaglaom ato ning apil sa pag-ampo no nga right now na confined siya sa Soc Surgeon Hospital ug adunay ginabati sa iya nga prostate. Ay atong i-pray nga maayo siya dinhi. Maayo siya diha pinaagi sab sa mga medical professionals nga nagahandle sa iya mga medications nga mo iyang ginatake. And then I guess napata sa FB Live kapag Renan? Yes, kapaglaom main atong nakuha no sa ato ang FB Live gikan ni kapaglaom Israel Verdida atong iampo si kapaglaom Setembre Ezil sa iyahang health. Doon na siya mga gipangbati karon, so ato siyang iampo. And si kapaglaom Amy Ibok Maga atong iampo mga kapaglaom nga unta ayuhon sa Ginoo no ang kanang brokenness sa iyang kasing-kasing gibati karon og naot nga iampo nato siya ang iyahang pamilya pag-ausahon sa Ginoo no ang iyahang kaning sa iyang pagpanginabuhi pod aron makasustain sa panginahanglan sa iyang daughter ni
Ni- Imong daughter nag-study sa. Yes, eskwela pa. No? And I guess maula na siya for now. So kaning batch. So Pastor, I would like to request you to please pray. Okay. Gampo ta. Ug ako kamong gihangyo mga kapaglaom nga atong ibutang atong presensya sa Ginoo ug kita sad magdungan sa pagampo karon aron nga mas moabot sa trono sa Ginoo ang atong mga pagpangaliupo. Gampo ta o Dios namo nga gamhanan. Ginoo dili gid mi mohunong sa pagduol dinha kanimo ug sa pagpangaliupo kanimo kay nasayod kami nga ikaw ang Dios namo nga gialagaran, gamhanan, tag-iyas tanang butang, lakip ang among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat kay Ginoo ning takna nga kami makaduol dinha kanimo. Naghangyo kami Ginoo nga imo kaming pasayloon sa among mga sala nga nabuhat bato kanimo. Naghangyo ko Ginoo sa pinasahi alang kang Sister Maydika Baed Bandulis nga aduna siya ay giatubang eksaminasyon sa criminology. Please Lord, padumduma siya sa mga gitun-an niya sa iyang review. Ug tuguti Ginoo nga magmalampuson kini, makapasar siya, ug unya makatrabaho siya, ug unya mahimaya niya ang imong ngalan. Ug nag-ampo sab kami Ginoo kang Brother Jerry Galido. Siya karon na confine o saka bag-ong nidawat kang Kristo ingon ang personal nga manluluwas na asa karon sa Suksargin Hospital tungod sa iyang problema sa prostate. Og naghangyo ko Ginoo nga ikaw magagamit sa doktor, sa mga tambal, mga kahimanan nga idapat nga niya nga kini Ginoo masigkatabang aron maangkon niya ang dali nga kaayuhan sa iyang gibati. Giampo sab nako Ginoo si Sister Isil sa Timbre. Imo siyang gigamit ingon nga sa youth leader, missionary. Hinaut ta Ginoo nga ikaw magatabang kaniya. Mintinaha ang iyang kahimsog aron sinayana ang iyang panahon magugol niya ang dugang dinha kanimo mahimo siyang instrumento nga pinaagi kaniya aduna pay daghang habiling kalag magdala sa imong tiilan. Ngayon sab Ginoo si Sister Ami Maga na aduna siya ay kasubo ang iyang bata. Nautod ta Ginoo nga ikaw maghatag kalinaw. Hatagi siya higayon nga makasalig diha kanimo nga ang tanan Ginoo imong nasabtan ug ikaw adunay solusyon sa bisan unsa nga mga problema. Tugyan namo kining tanan Ginoo. Tabangi ang among panggobyerno karon bag-o nga administrasyon. Hinaut na Ginoo nga kini magmalampuson sa pagpatuman sa mga butang alang sa kaayuhan sa katawhan ug labos na Ginoo mahatagag higayon nga imong maayong balita mantala dinhi sa tibuok Pilipinas. Kay amo kini gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Thank you, Pastor. And kapag laumay nato pong gipasalamatan ang ato ang mga kapaglaom no sa ilang pag-uban kanato sa isa ka oras nga pag-inampuay o pagtuon sa mga balaang kasulatan. And so mga kapaglaom pipila sa mga reminders no nga before we are delivered from Satan's power mga kapaglaom nga we must be delivered first no from his power within sa atoa no so I hope nga ato ka nang hinumduman. This has been your Kapaglaom Renan reminding you to cast your burden on the Lord and he will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Yes, and another powerful reminder mga kapaglaom, this could be a short reminder but ayaw ninyo kalimtingan, not one sincere prayer is lost kung ato ni tugyan diha sa Ginoo. So this is your Kapaglaom Mind of Hope channel Cebu reminding you that the Lord is good, He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Tinuod mga kapaglaom, kanunay ta magduol sa Ginoo, magtawag sa iya because God is calling all of us to deeper, more persistent prayers of agreement. This is Kapaglaom Pastor Pamisa saying, let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pagampo din hilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.